Humigit kumulang 600,000 ang lumok sa ikalawang araw ng Transparency for a Better Democracy Rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila ayon sa Manila Police District at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Bago matapos kagabi, nagsalita sa rally si Senadora Amy Marcos na nagbitiw ng mabibigat na alegasyon laban sa kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos, pati na kay First Lady Liza Araneta Marcos kaugnay ng iligal na droga. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo, nagsalita sa entablado si Senadora Amy Marcos. Hayagan niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Dahil parehas pala silang mag-asawa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro iginiit na walang basehan ang mga aligasyon ni Senador Amy. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pangbago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangan gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang. Walang basihan. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan, huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Bago ang programa, sinagot ng INC ang sinabi ng mga Duterte supporters na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nilang BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala, welcome sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Wala kaming nakitang mga placard na BBM resign sa rally ng INC, hindi tulad sa pagtitipon ng mga Duterte supporter. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa kudeta. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Ang ikalawang araw ng INC rally generally peaceful pa rin ayon sa NCRPO Chief na si Brigadier General Anthony Aberin. This can be attributed doon sa comprehensive security plan natin and at the same time yung
real-time coordination po natin doon sa mga organizers po. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.